Good morning, brethren. Magandang umaga po. And this morning, what best way to welcome another morning, another Sunday morning, but to greet our fellow believers. Yung mga katabi po natin, kamayan natin. At yung mga malalayo, pwede po natin kawayan. And greet them a blessed morning. And of course, we're not just welcoming everyone here at our worship hall, but also those brethren who are joining us through our online platforms, Andy pong Facebook Live and also our YouTube channel. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. And to start our worship service, allow me to read to you the Word of God in the book of Psalm, chapter 71, verses 14 to 16. As for me, I will always have hope. I will praise you more and more. My mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long, though I know not how to relate them all. I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord. I will proclaim your righteous deeds, yours alone. May our hearts are blessed. The reading of His Word. Let us come to the Lord in prayer. Father in heaven, this morning we come into your presence here at our worship hall at GCF Montalban. Lord God, we pray for you to be with us, to guide us, Lord God, throughout our service. May all the glory, all that we do today be of glory upon you and you alone. Cleanse our hearts, Lord God, from all unrighteousness. Bless each and every one of us. Guide us, Lord God. All this we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at sama-sama magpapuri sa ating Panginoon. Sama-sama ang katapatan ng ating Panginoon. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Sa lahat ng panahon, dapat ipagpuni, ikaw lang Panginoon ng mga ani. Sa'yo lang nagmumula lahat ng kapakanan. Sa'yo lang ibibigay aming pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos, aming manunubos, Jesus. Tulog ko'y katawiran, nangangalakan, nalagasan ka sa ganahan. Tulog ko'y
po natin ang ating Panginoon. Salamat o Diyos na napakabuti mo, napakatapat mo sa ating mga buhay. Sa pagkakataon po ito, Panginoon, narito po ang mga anak na nagpupuri sa iyo. Tinataas ang mga puso po namin ang pagkakataon sa iyo. Maririnig sa iyo.
Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po sama-sama manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. Sa sukdulang biyaya mo, Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat na patuloy mong ipinararamdam sa amin ang pag-ibig mo. Panginoon, tunay nga po na hindi namin kayang tugbasan ang iyong kabutihan, katapatan sa bawat isa sa amin. Kaya naman Ama, sa umagang ito, kami po ay sama-samang humihingi ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala, sa aming mga naisip, O Diyos, mga nakita, narinig, na sa amin ang aming bibig, O Panginoon. Hallelujah. Anumang hindi mo kinalulugdan sa bawat isa sa amin, Lord, kami po ay sama-samang humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sapagkat batid namin, O Diyos, na kami po ay makasalanan. Kaya naman, Ama, sama-sama kaming nananalangin sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming amang makapangyarihan sa lahat, na tunay na aming sinasandigan sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay, O God. Kaya naman, O Diyos, dalangin ko po, Ama, na ang iyong mensahe na ipadadala sa bawat isa sa amin sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo po kami na ito'y tumimo sa aming mga puso, at pagpalain mo po, O Diyos, ang bibig na maghahatid ng iyong mensaheng ito ang aming pastor, O Ama. Tunay nga po, Panginoon, na hindi po kayo nauubusan ng mga paalala sa bawat isa sa amin. Tulungan po kami, Ama, na patuloy na lumalim sa iyong mga salita at patuloy, Panginoon, na magpagamit sa inyo. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na narito ngayon sa po ng aming mga pamilya. Maging wala man sila dito, O Diyos, yung mga taong nabahaginan nyo ng salita nyo po kahapon, Panginoon, dalangin namin, Ama, na abutin mo ang kanilang mga buhay. Tumimo sa kanilang mga puso ang mga salita na narinig mula sa iyo, O God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy magkaroon ng kasigasigan sa pagsunod, pananampalataya at pagpupuri sa iyong banal na pangalan, Ama. Lord, tunay nga na kayo po ang kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin. Idinudulog din po namin sa mga oras na ito, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Lord, pakabalutan mo po ito ng iyong banal na dugo. At bigyan mo po, O Diyos, ng malinis na puso at kaisipan ang lahat ng aming mga namumuno, simula, Ama, sa aming Presidente, Panginoon, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan. Lord, tunay nga po, O Diyos, na hindi ito nawawalay sa iyong paningin. Batid ko po, Panginoon, na hindi niyo hahayaan, O Diyos, na maghari ang gawa ng kaaway sa aming pamahalaan at sa aming bansa. Tunay nga, O Panginoon, na hindi limitado ang iyong kakayanan, O Diyos, upang hindi magawa ito. Lord, sa inyo namin patuloy na pinagkakatiwala ito at dinadalangin, Ama, sapagkat kayo po ang liwanag sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to 2 Kings chapter 7, verses 3, 8, and 9. Again, it's 2 Kings chapter 7, verses 3, 8, and 9. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. Verse 3. Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say, 'We'll go into the city,' the famine is there, and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Arameans and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." Verse 8, the men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the gates, and ate and drank.
Then they took silver, gold, and clothes, and went off and hid them. They returned and entered another tent, and took some things from it, and hid them also. Then they said to each other, "What we're doing is not right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." May the Lord add blessing to the reading of His word. Please be seated. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Pakibati na inyong katabi, magandang umaga. Ayan, even sa mga nasa online, tsaka sa nasa YouTube na ating avid listener, no? Salamat po sa inyong pagdalo. At nasa huling yugto na po tayo, na tinatawag nating sharing the good news or yung ating sowing the seed, no? At sana maatatak sa atin, bago matapos itong buwang ito sa ating mga message, na tayo po'y tinatawag na taga-tanim. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, sower ka. Ayan, di ba, no? Tayo po'y taga-deposit, no? Ibig sabihin, naglalagay tayo ng mga mabubuting bagay, lalo na po ng salita ng Panginoon. At last week, di ba, tinalakay natin, we are not ashamed. Wala po dapat tayong ikahiya sa pagpapalaganap, lalo na ng kabutihan ng Panginoon. Kaya ngayon naman, this is our last Sunday of this month, at we were going to look at the story, the narrative of the 4 lepers. Sino po dito nakabasa na ng 4 lepers? Buti na lang, hindi nyo binasa. Kung hindi ko hindi. Sana naman nababasa nyo ito. Kumbaga na-browse nyo na siguro ilan sa atin na browse na ito habang nagbabasa ng Bible. So, before we dive in, let us first pause for a while. Let us pray. Lord, salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay na sukdulan nga po yung biyaya mo, Lord. At kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na sa umagang ito ay makapag-focus ang aming atensyon. Bigyan niyo po kami ng lakas, sigla sa pakikinig ng iyong salita. At dalhin niyo po ito, Lord, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Tunay, Lord, ikaw po ang marinig namin, hindi po yung boses ng ilang mga tao. Tunay, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakalob ang oras na ito at ang araw na ito sa iyo lamang po, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. May tanong lang po ako sa inyo, no? Meron po ba kayong balita or have you ever received news that was simply too good, no? Para hindi sabihin, to keep to yourself. Meron po ba kayong narinig na ganyan, na balita? Na parang hindi mo kayang pigilan, no? Yung sarili mo parang hindi ibanggit. Siguro sa akin, yung panahon na yung eldest son ko, di ba, na full scholar, di ba? Sa lahat ng mga medyo, panahon last 2 years ago, di ba, parati yun ang sinasabi ko sa mga testimony, ganyan, Kasi hindi namin alam na malilibre siya, no? And until now, even yung snack niya, binabayaran pa ng school. Or siguro, ilan sa atin, yung na-regular ka sa trabaho. Or ikaw ay pumasa sa board exam, no? Meron tayong ganyan, pinopost natin. Talaga, we like to share yung mga magagandang bagay or siguro kapag ka may ayuda, may ayuda doon, talagang pipila ka na mahaba. Parang dito, walang ganyan. Pastor, hindi kami pumipila, kami nagbibigay. Wow, naman, di ba, no? Or tayo po'y nakatanggap na tinatawag na malaking salary, sa mga regular na employee, di ba? Pag malapit na, may sahod na. Di ba? Binabanggit natin yan, bro, may sahod na. Yan, di ba? Pipila na tayo. Or sa mga estudyante siguro, lagi natin inaantay yung no classes, suspension. Parang hindi natutuwa yung mga teacher. So, ibig sabihin nun, mayroong mga ganyang bagay. No? Bakit po natin sineshare ito, yung mga mabuting balita? Dahil ang good news, mga kapatid, it was meant to be shared.
Ano, walang mabuting balita na tinatago mo lang sarili mo. Ano, kahit nga sa mga sale pa lang, di ba? Pag nadaan ka sa SM, oy, Mare, may sale na. Di po ba? So, hindi natin tinatago yan. Dahil yan po'y mabuting balita. At yan po ang nangyari sa 4 lepers, mga ketongin. Ano po? Ito po yung tinatawag na story ng 4 na ketongin na sila rin mismo nung panahon ni Prophet Elisha ito, 2 Kings chapter 7, 6 and 7 actually. Pag gusto nyo basahin yung background, ito po yung panahon ni King Ben-Hadad ng Syria. At kanya pong binali yung kanilang kapayapaan with Samaria. Kaya naman siya po ay nagpadala ng maraming militar, mga armies niya, kinubkob. Great siege nga tinatawag dito. Although it was not mentioned on how long, no, yung nandun sila na kapag sinabi kasi kinubkob, wala ka madadaanan. Parang yung tinatawag natin ngayon, di ba? Yung Hormuz ba yan? Di ba? Yung dinadaan, nakasarado yan eh. Kaya tumataas yung gas natin, yung oil natin dahil sinarahan ng Iran. At the same way, doon, noong panahon nila, wala silang makukunan ng pagkain. Kaya naman, talagang sila po yung nagkaroon ng great famine. Kapag sinabing famine po, ito po yung hindi ka na makakain, no? Taggutom. Hindi kasi sinabi doon kung ilang buwan, ilang taon. Pero ang pinaka-description niya sa chapter 6, sa mga huling talata, ito po ay kaya nilang para nagbebenta na sila ng anak, para yun na yung kainin nila. Biruin mo, ganun kagrabe yung tagutom. Pati yung anak nila ay kakainin na nila. Yes. Basahin niyo po yung chapter 6, ang pinakadulong mga bahagi ng mga talata. Hindi po ba ganun kagrabe yung tagutom? Na wala na silang kakainin, naiisip na nilang kainin, yung pati yung anak nila, yung sanggol. Biruin mo. Pero mga kaibigan, mga kabatid, in other words, talagang ito po yung nangyari. Ano po? At yung lepers, sabi, balikan natin verse 3, sabi dito, verse 3, about the same time, 4 men with leprosy were just outside the gate of Samaria. They said to each other, why should we sit here waiting to die? Sila rin mamamatay na sa gutom. Why? Kasi po yung mga leprosy, they were forgotten at they were outcast. Kaya nga nasa outside the gate, hindi sila pwede pumasok sa bayan. Kapag ka may ketong ka nung panahon, during that time ng Old Testament times, ang tingin sa iyo kapag ka may ketong ka, ito po'y nakakahawang disease, sakit, at ikaw ay outcast. At hindi lang yan, kundi pwede kang patayin, kaya hindi sila pumapasok sa bayan ng Samaria. At wala silang hope, wala silang pag-asa, nagagaling sila dahil during that time, it was not treatable. Unlike ngayon, pwede nang gumaling. Ano po? At para kang tinatawag na walking dead. Ayan po yung picture ng may taong may ketong. Pinandidirian. At sabi nga nung iba, nakasuot yan ng black na damit para ma-recognize. At kapag meron silang bell at sumisigaw sila, may ketong kami para layuan sila. No, biruin mo, they were outcast, discriminated during that time. Pero, mga kaibigan, mga kapatid, sila pa yung nakareceive ng blessing ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo? Sila pa yung nakatanggap, nakadiscover ng pagpapalang sobra-sobrang sagana. Di po ba? Sabi dito, balikan natin yung binasa kanina 6 and 7. The Lord had made the Syrians hear what sounded like the advance of a large army with horses and chariots. And the Syrians thought that the king of Israel had hired Hittite and Egyptian kings and their armies to attack them. So that evening, the Syrians had fled for their lives, abandoning their tents, horses, and donkeys, and leaving the camp just as it was. Akala ng mga Syrians, yung mga army sila, ay nag-arkila, tumawag ng reinforcement itong mga Hudyo na Egypt at Hittite, sabi Egyptians, kaya sila umalis sa kanilang kampo. Di po ba? Kaya naman, ano nangyari? Sabi dito sa verse 8, tuloy natin, when the 4 men, yung lepers, reached the edge of the camp,
They went into a tent, ate and drank what was there, grabbed the silver, gold, and clothing they found, and went off and hid them. Then they returned, entered another tent, and did the same thing. Di po ba, imagine ninyo, ang tagal nyong walang pagkain, nagugutom talagang, siguro, wala na silang lakas. Pero ngayon, pagpunta nila sa Syrian camp, yung mga tent na ginawa nila, yung kampo na iniwan ng mga Syrian, nandun lahat ang pagkain. Ano po? Siguro po, buti naman hindi po sila na-impatyo. Siguro, sobrang dami, kinain nila lahat, talagang nagpakabusog sila, nagdiwang sila dahil mabubuhay pa sila. They celebrate their life, no? Mabubuhay pa tayo kahit na meron tayong sakit. Amen po ba? Naranasan nyo na po ba yan? Ano po, no? Napagod na pagod ka at ikaw ay pag-uwi mo, kinain mo lahat pati tutong ng iyong kanin. Di ba? May ganyan, no? Talagang sobrang gutom natin, kinain. At ito po ay magdamag siguro ito. No? Isang araw silang nagkakain doon. Pero alam nyo mga kaibigan, yung kanilang celebration turn into conviction. Habang kumakain sila, naalala nila, mga kapatid, yung bayan nila maraming nagugutom. Amen po ba? Di ba, no? Kahit tayo, di ba siguro, ewan ko sa inyo, lalo na yung mga tatay dyan, mga nanay, di ba, habang kumakain tayo sa Shakey's, naalala natin yung anak natin. Wala pala sila. Bilhan na lang natin. Yung iba naman, naalala nila yung aso nila. Naku, hindi pa kumakain si Doggy. Di ba, no? Kumbaga parang ganun, naalala na at was very sad, di po ba? Yung buong bayan ito, hindi lang isang tao, tayo, pamilya lang natin. Pero sila, ang naalala nila, yung nagsasuffer na bayan nila. Kaya ano sabi nila sa verse 9? Sabi na, but then they said to each other, we shouldn't be doing this. Hindi dapat natin ginagawa ito. Ano sabi nila? We have good news and we shouldn't keep it to ourselves. Ito'y mabuting balita, dakilang bagay ito. Na-discover natin, wala na pala yung militar. Ngayon, ang daming pagkain. Hindi dapat natin ito sinasarili. Amen? Di ba? Kaya nga talaga yung mabuting balita, hindi yan sinasarili. Ito po'y binabahagi. At alam niyo po ba mga kapatid, ganyan po tayo. Sabi mo sa katabi mo, ganyan ka. Di po ba? Iyan po yung picture natin na wala pa tayo kay Kristo, mga kapatid. Tayo po'y kagaya ng mga ketongin na mayroong sakit na leprosy. Kaya nga alam niyo po yung leprosy sa Bible, sa Old Testament, it is symbolizing sin. Kasalanan po yan. Iyan po yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kaya nga nung panahon na sila Miriam, si Aaron, no, na nilabanan si Moses, anong ginawa ni Lord? Pinadalan sila ng ketong Tayo po'y ganon. Nung panahon na wala pa po tayo kay Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, and you were dead in your offenses and sins. Patay po tayo sa paningin ng Diyos. Spiritually speaking, patay tayo. Kahit tayo kumikilos, pag wala sa iyo ang Panginoon, ikaw ay patay sa iyong kasalanan. Ano po, napanood niyo po ba yung series sa Walking Dead? We are like zombies. And even Paul mentioned that in Romans 3. Sabi po dito ni Pablo sa Romans 3, sabi niya, as it is written, there is no righteous person, not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks out God. They have all turned aside together. They have become corrupt. There is no one who does good. There is not even one. Iyan po yung sitwasyon natin, mga kaibigan. Walang matuwid, wala ni isa. Kaya kung iniisip natin, mga kapatid, yung sa paligid natin, puro corruption na lang, puro kasamaan, iyan po talaga ang gagawin ng taong walang Diyos, walang Kristo. What do you expect from them?
Pastor, mayaman sila, nandun sila sa posisyon. Sila pa yung nangungurakot. Yes, because of that condition. Kapag wala tayo kay Kristo, we are bound to do things that displeases and dishonor the Lord. Kasi nga, wala tayo sa Panginoon. Kaya po mga kaibigan, mga minamahal, even si Paul himself, testify about his condition. Sabi niya, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Sa ibang salin, ako yung pinakamasama makasalanang tao sa balat ng lupa. Sabi ni Paul. Si Pablo rin, sinabi niya, he is the worst sinner. Kaya po, mga kaibigan, ayan po yung picture natin wala tayo kay Kristo. Kagaya ng lepers, mga kapatid, we are hopeless. We have no direction. Kaya po, we can consider ourselves that we were like the lepers, hopeless because of sin. I don't know sa akin, personally, ako'y college, talagang ako po'y umiiyak, Sabi ko, anong gagawin ko? Wala ako. Parang tingin ko sa sarili ko, wala akong magandang ginagawa. Ewan ko kung nakaranas na kayong ganong sitwasyon na sa buhay mo, parang I am nothing, walang direksyon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Dumaan na po ako sa puntong ganon, mga kapatid. Amen. Pero dahil meron pong isang tao na nag-share sa atin ng gospel, perhaps nag-invite sa atin, kaya tayo ngayon ay narito. Tama po ba yun? O kayo na lang, hindi pastor, ako lang talaga mag-isa. Ikaw na. Pero ang katotohanan, mga kapatid, walang ganon. There is someone, mga kaibigan, na nag-share sa atin, and because of Christ, mga kapatid, nung natanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Dati hindi ka makatulog, natatakot ka, baka hindi ka na magasing at hindi mo alam kung saan ka pupunta, mga kapatid. Di po ba? At tayo po'y naging kapamilya ng Panginoon at dinala tayo sa pamilyang ganito. Kaya nga ang tawagan natin ay brothers and sisters. Dinala tayo sa isang pamilya na kung saan ay may takot sa Diyos and He forgave us from all our sins. Yung dati tayong may sakit, may ketong, dati tayong malayo sa Panginoon, ngayon po ay nilapit ka na ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo, kung siya po ay karapat-dapat. Diba, Pastor, pwede naman kasi matangos naman ang ilong niya. Mga kapatid, wala po yan sa physical. We're talking about here spiritual condition na talagang tayo po ay walang pag-asa na hindi tayo mamahalin ng Panginoon. Pero dahil kay Kristo, nung tinanggap natin ng Panginoon, mga kapatid, tayo po'y napabilang na sa anak ng Diyos. Mabuting balita po ba yon, mga kaibigan? Parang hindi naman yata, sabi. Amen. Parang dadalawang isip pa. Mas higit pa to sa pagkain, mga kaibigan. Yung pagkain kasi, mauubos yan. It is just temporary. Pero ito, kaya nga sabi ko naging kapamilya tayo. It goes beyond this earth. It is eternal, mga kaibigan. Dito pala, pinagpapala ka pa. Pag ikaw ay kinuha pa ni Lord, may pagpapala pa rin na matatanggap ka. Kaya nga po, hindi lang ito good news, but it is the greatest news. The greatest gift that anyone could ever receive from his life, mga kapatid. Pero mga kaibigan, anong ginagawa natin? Have we shared this news, mga kapatid? Na pwede sila na maging masaya. Mga kaibigan, kahit marami silang problema, pwede sila maging masaya, maging mapayapa, kahit gulong-gulo ang paligid nila. At hindi lang yun, hindi lang dito sa lupa sila magiging masaya, kundi sa walang hanggan. Kaya po alam nyo, sila Pedro, si Juan, kahit po sila ay threatened to be in prison and even to be punished, mga kapatid, at kahit kamatayan nila, anong ginawa nila? Sa Acts, makikita natin dun But Peter and John answered them,
Sabi ng mga leaders, tigilan nyo na yung pangangaral, pag-share ng good news, pag-share ng gospel, kasi kailangan wala na, sabi nila Pedro at John. Ano sabi niya? Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. Talking to the leaders, spiritual leaders during that time, for we cannot but speak of what we have seen and heard. Di ba sabi nila, no? Hindi namin pwedeng pigilan ito. Yung aming nakita at yung aming narinig. Talking about the life and death and resurrection of Jesus Christ. Kahit sila'y pigilan, kahit sila ay inimprison at ilan sa kanila'y pinatay pa, mga kaibigan, anong ginawa nila? They still continue to share the greatest news that they have experienced in their lives. Tayo po, mga kapatid, anong ginawa na po natin sa mabuting balita? Bukas po, babalik ulit tayo sa ating mga opisina, school, na mayroon tayong mga taong tingin natin mga successful, nakakangiti, nakakatawa pag kumakain, ha 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 ha, kita pa po ang gilagid, mga kapatid. Pero they have an invincible, mga kapatid, hindi natin nakikita ang mga burden struggles, perhaps financially, family, personal struggles, mga kapatid. May anxiety sila, may depression sila. Di po ba? Pero anong ginagawa natin? Huwag na po tayo lumayo sa ating mga family, mga kapatid. Kamusta po yung pamilya natin? Siguro iniisip natin, ay, okay lang, may gagamitin si Lord sa kanila. Hindi mo ba ganyan ang ating mga excuse, no? May gagamitin si Lord sa kanila. Pero, naisip mo ba, baka ikaw yung gagamitin ng Diyos. Baka ikaw lang yung isang Kristiyanong kilala nila, mga kapatid. Amen po ba? I certainly believe, mga kaibigan, God has placed you there for this reason, for this purpose, to share the good news that you have received from God. Diba? Yun talaga yun, mga kapatid. At kami, natutuwa kaming kambal, no? Na kapwa pastor ko yung kakambal ko, no? Na buong pamilya na po na dati, talaga sagrado, katoliko talaga yun. May orasyon po kami, alas 6, 5 kami, no? Nakaluhod kami, ganyan. Nanay namin, kaya nga sinasama kami sa simbahan kasi gusto nila kami maging pare, mga kapatid. Ganon po ka sagrado itong nanay ko, Mariology, at pumupunta pa saan? Sa Bundok Banahaw. Baka ilan sa inyo may pumunta na, ano po? Pumupunta kami dyan, bata kami. Pero sa kabutihan ng Panginoon, mga kapatid, sila po lahat ay naging Kristiyano na. Amen po ba? Naniniwala ko ganun din ang plano sa inyo ng Panginoon. Baka kayo po yung first generation Christian. Bakit kaya ako, hindi, pagpe-pray ko sila. Baka mga kaibigan, hindi lamang po kailangan ng prayer, but a loving conversation about Jesus Christ, mga kapatid. Ang kailangan na nila. Alam nyo, kahapon po, di ba, pumunta yung ilan. Salamat po sa mga evangelism team natin. Palapakan naman natin si Lord sa buhay nila, di ba? Kada may magpapatawag, dyan po sa Oval kami pupunta at mag-share a prayer walk at naging sharing na rin. Mga youth, may mga na-sharean sila. Pero alam nyo, sa totoo lang, napakahirap na kumausap ng mga strangers, di ba? Yung isa nga nakita ko, pinunta ng dalawa nating youth, no? Yung isa parang nagulat, wag po, hindi po ako. Akala siya yung kukulong. Hindi nga, parang, syempre, intimidating, no? Tapos sabi, hindi po kami mga pulis, pero ganito. Hindi po ba, sinera nila. Pero alam niyo po ba, ayon kay George Barna, isa po itong survey sa Christian, marami siyang books na survey, pero alam niyo po ba, ang pinaka-effective daw na mag-share ng mabuting balita sa isang tao ay yung kilala mo na. Yung mag-invite ka, yung kilala mo na. Kasi may tiwala na sa'yo, nakita na
napapanood siguro niya yung buhay niya. Kaya sila ay very receptive kapag kakaibigan mo. At ang katotohanan niya, pag nag-invite ka ng tao pumunta sa church, dapat meron daw siyang kilala kahit 3 o 2 doon sa loob ng church para sila'y manatili. Amen po ba? Ano ang sinasabi natin dito? Mga kaibigan, hindi mo na kailangan pa pumunta 2 blocks away, yung family mo mismo. Ayan ay isa ng mission field. Yung friends mo, yung relatives natin, mga kaibigan. Dahil bakit? Ikaw lang ba ang special? Ikaw lang ba ang favor kay Lord? Hindi. Ikaw ang gagamitin ni Lord. Dadaluyan. Conduit ka lang, channel ka lang. Hindi yung, ay kasi ako pinaka-cute, guwapo, at pinaka-handsome sa aking pamilya. Kaya ako napili ni Lord, walang ganon. Gusto kanyang sa'yo magsimula ang Christianity sa family mo. Amen po ba? Hindi po tayo special, lahat po tayo ginawa ni Lord na special. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, nakakalungkot, maraming Kristiyano, ganyan. Ano po? Very comfortable na, nagsisimba, may small group, may Bible reading siya, tapos ang buhay. I am blessed. Di ba? Po-post pang ganyan. Yes, hindi po naman natin ina-undermine yung mga posting niya. Pero mga kapatid, nakakalimutan nila na sila'y may responsibility. Po, lagi kong sinasabi, maraming Kristiyano, miyembro ng SSS. Ano yung SSS? Saved, seated, and satisfied. Sabi mo sa katabi mo, member ka ba nun? Ligtas na, nakaupo, wow, ang ganda pa ng mga tugtugan, maiyak-iyak pa, at satisfied na. Wala na, no? Wala na. Ako na may ligtas sa anytime ako, kunin ako ni Lord. Mga kapatid, hindi yan ang plano ng Diyos sa bawat isa atin. Like the lepers, ang mga lepers nagkaroon ng conviction. Basahin ulit natin, tuloy natin yung story. Sabi dito sa verse 4 and 5, if we say, let us enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. So now, come, let us go over to the camp of the Syrians. If they spare our lives, we shall live. And if they kill us, we shall but die. So they arose at twilight to go to the camp of the Syrians. But when they came to the edge of the camp of the Syrians, behold, there was no one there. Di ba nag-take risk sila? Sabi siguro nila, maparehas lang naman dito, mamamatay tayo. Pag pumunta tayo, mas maganda, pumunta na tayo, mapatay man tayo. At least, sabi siguro doon, no, sa mga lingwaheng tinatawag colloquial word, sasabihin siguro, at least tinry natin. Wala nang masamang sumubok, di po ba? Ganon ang ginawa nila. They removed themselves on their comfort zone, mga kapatid. Umalis sila, nag-step sila ng faith. Kung minsan tayo, hindi pa tayo nag-share, ayaw na agad natin. Hindi mo pa nga natatry eh. Sabi mo sa katabi mo, subukan mo muna. Di ba, no? Ay, kasi baka reject ako eh. Kasi baka hindi, ibang relihiyon. Hindi po nga kinakausap eh. Kagaya po ng lepers, kesa ma-reject or what, at least nagawa ko yung tungkulin. Kaya naman nangyari sa verse na 9 to 11, now therefore, come, let us go and tell the king's household. Noong nakita nila, nagsasaya na sila, ang dami na nakakain, nabusog na sila, sabihin natin ito sa hari. So they came and called to the gatekeepers of the city and told them, ulitin ko, told them, we came to the camp of the Syrians, and behold, there was no one to be seen or heard there. Nothing but the horses tied, and the donkeys tied, and the tents as they were. Then the gatekeepers called out, and it was told within the king's household. Maganda dito sa mga lepers na ito, kahit na po sila may sakit, ginawa pa rin nila yung nararapat.
They did what was right. Ano po? Alam niyo po ba, kapag hindi natin ginawa yung tama, kasalanan po yan. Iyan po yung word na sin of omission. James 4:17. Ang sino mang alam yung tama at hindi ginawa, ito ay kasalanan. James 4:17 po yan, mga kapatid. It is the sin of omission. In other words, bakit? Ano sinasabi dito? Kapag ka sinasabihan ka na ng Panginoon, kausapin mo yan. Sabihan mo, sharean mo na yan. Hindi mo pa rin sharean, hindi mo pa sinabi yung mabuting balita, ibig sabihin nun, kasalanan yun. Nakikinig pa po ba kayo? Di po ba, no? Ayun yun eh. Minsan, ito na yung tama, ito na yung gagawin natin, pero hindi natin ginawa, it is a sin. And remember, mga kaibigan, hindi naman kalakihan yung sinasabi ni Lord sa atin. Hindi naman niya sinabi na, iligtas mo yung tao. Hindi yun eh. Kundi ano sinasabi lang niya? Sabihin mo yung story about Jesus. God never asked us to convert people. Tandaan po natin yan. Si Lord lang yung nagko-convert, si Lord lang ang nagbabago, si Lord lang yung nagliligtas. Siya yung tunay na Diyos na nagtatransform ng heart natin. Ang atin lang ay maging faithful sower of the seed of God's Word. Iyon lang. Tanggapin man niya o hindi, it is not your problem. Ang kailangan lang sabihin mo. Sabihin lang. Because remember, evangelism, mga kapatid, is simply sharing with others what we know about Jesus. Naniniwala ako, hindi na po tayo mga bago dito. Majority of us ay ng mga 5 years Christian, 2 years Christian. Yung iba nga, 3 months lang nakakapag-share na eh. Yun pa nga mas maganda raw talagang apoy na apoy yan. Pero tayo po na mga parang nawala na. Ay, di ba, predestination naman sila eh. Ginawa mo lang ng excuse yung teaching na yon. Pero ang katotohanan, mga kaibigan, i-share mo lang about Jesus. Because mission, mga kapatid, begins when we care enough to notice. Ano yung ibig sabihin nun? Tandaan natin, people don't care how much you know until they know how much you care for them. Kung gusto mo silang makinig sa'yo, makinig ka muna sa kanila. Ipakita mo, tingnan mo muna ano yung pangangailangan nila, lalo na sa ating mga trabaho, di po ba? Sa school, baka ito, nakikita mo na mag-isa lang. Bakit ganun? Siya lang mag-isa kumakain. Bakit parang meron siya luha sa kanyang mata? Kasi ang sakit sa atin, mga kapatid, we really don't care. Hindi na tayo nagmamasid. Babasa ako, meron kong Chicken Joy at may Slurpee. That's it. That's life. Pero ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon, sa umagang ito, mga kapatid, you have the responsibility. Kaya ka nandun, mga kaibigan, para ikaw ay magpakita ng kalinga. Because mission, mga kapatid, is not just the work of the pastor, leaders, it is our responsibility. Lahat tayo. Kasi lahat naman tayo nakakilala kay Kristo. Tama po ba? Lahat tayo naman, di ba? Personally, we encounter the Lord. Yung sasabihin ko, pwede mo rin sabihin. Iba-iba nga lang yung ating tinatawag na encounter. Iba-iba nga lang kung paano tayo binago ng Panginoon. Pero ang isang katotohanan, we have this same God, we have this same Savior that rose from the dead. Isa lang naman. Yun lang naman. Hindi naman sasabihin mo, actually ako po ay ganito. Hindi yan patungkol sa'yo. Patungkol yan kay Kristo. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung challenge sa atin, mga minamahal, na dapat magpakita tayo ng tunay na malasakit sa ating kapwa. Kaya ako, natutuwa ako kapag merong tinatawag na nagmumotor po kasi kapag pumapasok, ngayon na nakita motor na sa unahan ko, pumitigil pa talagang pinapakita ko may butas, may lubak, di ba?
Naranasan nyo na po ba yan sa mga nagmotor, diba? Titigil, yagan yung paa. Meron pa lubak dito. Sana huwag kang malubak. Gano'n, diba? Yung siguro prayer niya, mga kapatid. Ganon po yung kalinga. Di ba ba kung alam mo na nasa bangin na pala yung wala lang? Hindi ganun, hindi yan tunay nagmamalasakit. Sasabihin mo yun, mga kapatid. Amen po ba? O ikaw na yung leprosy na manhid na. Alam mo yung sakit na keto, isa po yung sakit niya, yung wala nang nab na, yung kahit na masugatan ka, kaya yung iba napuputol na yung mga daliri, kasi hindi na nararamdaman. Yun po yun eh. Kaya nga, inalito lang sa kasalanan eh, para type na type mo, gusto mo ginagawa, kasi hindi mo na nararamdaman na ito pala ay makakamatay, makakasama sa buhay mo. At sana po tayo po ay may pakiramdam pa. Kurutin mo yung katawan mo, pakiramdam ka pa ba? Di ba na minsan tayo nakahirati na, we are conformed, na wala na talaga tayong pakiramdam sa ibang tao. Pero tandaan natin mga kapatid, sa ating binasa, sa for leprosy, mga kaibigan, ito po yung encouragement sa atin. Ginamit ni Lord, hindi hari, hindi si Prophet Elisha. During the time of Prophet Elisha ito eh. Ang ginamit pa yung ketongin. Ano po ba? Ano sinasabi nito? Mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi lang nito, kahit ano ang kondisyon mo sa buhay, you can share the good news of God's Word. May sakit ka man o anong sitwasyon mo mga kapatid, ikaw ang gustong gamitin ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, marami pong tao ang napapahamak. Ganyan po ba? Kagabi po, habang kami nagpipindot sa YouTube ng wife ko, nabalikan namin yung story ng dalawang atenista, di po ba, na namatay. Di po ba, nalunod. Nalulungkot tayo, di ba, na wala man lang nakapagligtas sa kanila, sa dami nilang tao, wala man lang and siyempre, alam naman natin yung bagong balita, may kinokonek kung saan-saan pa. Ito rin po yung picture ng mga tao nakapaligid sa atin. We are called to become rescuer. Tayo po'y tagapagligtas ng mga taong mapapahamak, hindi lang dito sa lupa, kundi for eternity, mga kapatid. Sabi nga po ni Jude, hindi ko lang nilagay dyan, pero babasahin ko just to show Jude 23 or 22. Sabi po dito, and have mercy on those who doubt. Remember, itong book of Jude, napakasamaan ng mga tao dito. Pero ano pa sabi na sumulat ni Jude? Sabi, and have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garments stained by the flesh. Sabi doon, save others by snatching them out of the fire. Meron tayong responsibility to snatch them, to rescue them. Sa ibang saan, rescue them from the fire. Amen po ba? Meron tayong responsibility na iligtas sila. Mga kaibigan, nakakalungkot po yung mga pangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya po siguro, if we have prayer, mga kaibigan, siguro pwede nating ipag-pray this week. A simple prayer. Pwede na sabihin, Lord, show me one person who needs your love. Isa lang. God is not asking too much from us. Kahit isa lang. Biruin mo sa loob ng isang linggo, may isa ka lang. Kaya lang minsan kasi tayo, wala na nga tayo, manhid na tayo. May isa, sa loob ng isang taon, wala tayong na-assuran. Wala tayong nasabihan. Alam mo ba, ang bait ni Lord, tinugo na aking panalangin. Ako ngayon ay na-promote na. Di po ba? Pwede yun eh. Amen po ba? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin, mga kaibigan, we don't know what will happen. Pasama ng pasama sa mga bata, may mga nagsasaksakan, nagbabarilan, mga kapatid. Pero kung may isa lang na ma-share mo, and it will have a domino effect
sa family niya, di po ba? Isa lang. Ma-share natin at naniniwala ko it will have an effect. Because why? Because we all need God. We all need Jesus. Tama po ba yun? Hindi lang ikaw. Sila rin, lahat na nasa paligid natin, we all need Jesus. Kaya kailangan po natin silang bahaginan ng mensahe ng Panginoon. Sapagkat sabi nga kanina mga kapatid, higit pa yung alam natin, higit pa sa pagkain, pisikal, yung alam natin, pwede ibahagi natin sa kanila. Naniniwala ko, kung meron na silang pwedeng matanggap na pinaka-the best sa buhay nila, and that is knowing Jesus. Having relationship with the Lord. Yun lang po. Ma-attest nyo naman po yan, di po ba? Di ba gano'n naman tayo? Pagka tayo bumibili, lalo sa mga Shopee, sa Lazada, di ba? Anong sinasabi natin? Tinitingnan muna natin yung mga review. Amen po ba? Sino ba nakabili nito? Yun kasi sa market, di ba? No? Para gusto mong makita yung produkto, tignan mo yung bumili nito. Ayan yan, di po ba? Sa atin, we can attest. Like David said sa Psalm 34, di ba? Taste and see how good the Lord is. Walang magsasabi na pangit si Lord. Mayroon karanasan na hindi maganda sa Panginoon. Lahat yan ay mabuti because God is good. Amen po ba? Tanungin mo sa sarili mo, mabuti ba si Lord sa'yo? Walang magsasabi na, hindi mabuti. Kahit nga yung masamang sitwasyon, pwede niyang gawin mabuti. So, in other words, wala tayong pwedeng sabihin hindi maganda sa ating kapwa. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, like the 4 lepers, each day, every day, dapat po masabi natin ito, this is the day of good news and we cannot keep it to ourselves. Ito po sinabi nila sa verse 9, ano po, itong araw nito yung maganda, ginawa to ni Lord, kaya dapat ito ay ibahagi. Kung tatanungin niyo po ako mga kapatid, ano po, marami na rin ako na-share, no? At isa sa mga tumatak, it was 2 years ago, tumatak sa akin na na-sharean ko yung isang naging supervisor ko sa Mr. Donut. Kasi nagtrabaho rin ako sa Mr. Donut, ano po. For almost maraming taon din. Ito rin lang nag-regular sa akin. Tanda-tanda ko pa hanggang ngayon. Meron kami event, no? Somewhere in Sambalsa. Isang shot lang. Kung hindi ka na mag-shot, hindi ka mare-regular. Ginanon ako eh. Isang shot. Kaya sumat na rin ako. Nung panahon yun, no? Kasi baka hindi nga ako ma-regular. So, isa lang ba? Isa. Ito naman, totoo, 1 shot lang. Yung iba kasi, one for the road lang, ha? Tapos pagka nalasing, where is the road mo? Diba ba ito, totoo talaga? Yun naman, ha? Wala naman nangyari sa akin, no? But anyway, ito yun. Bigla nag-text sa akin. Kasi alam nila, nung panahon, mga tawag na sa akin, brother. Alam nila, siguro sinusubaybayan din ako, pastor na ako, pastor, pwede ba tayo magkita sa riverbanks? And during that time, pumunta ako, nakita ko siya na payat-payat na at tabingi yung mukha. Ano? Nice stroke. At meron pa siyang, hindi ko lang, galis na ganyan. At nung nakita ako, niyakap ako at nakita, Lord, pinag-pray ako Lord, sana pong hindi nakakahawa to. Yes, no, meron na siyang ganyan. Hindi ko alam kung ano. Sabi, hanggang nagkwento siya ganyan. Tapos sabi ko, sa family niya, separated sila ng wife, Cavite, nakabili sa Cavite, tapos magulo. Sabi ko lang sa kanya, baka po, ano po kayo, malayo na po kayo kay Lord. Sabi niya, paano ba maging malapit? Diba? And then I shared Jesus Christ. Ganun lang, no? Hindi mo naman pipilitin eh. Baka paano ba malapit? Sabi ko, simba pa po ba hindi na? Tapos sabi, kailangan niyo po si Kristo. How can I have that Christ? And later on, in short, nakapag-pray kami, at mga 1 month lang, nag-reunion kami ng mga katrabaho, at naisama niya yung asawa niya. Nagkasundo na, nagsasabi, ito si pastor, ito yung nag-pray sa akin, ito yung nagpatanggap sa akin. Amen po ba mga kapatid? Mga minamahal, one soul lang, mga kaibigan. Isa lang.
Hindi natin alam, malaking impact po pala ito sa atin. At sa atin din, it will be a blessing to us. Kaya po, mga kapatid, tandaan natin, hindi ikaw lang, hindi mo lang kailangan si Jesus. Lahat ng tao kailangan si Jesus. If we will share the good news to others, naniniwala ko malaki pong impact ito, pagbabago sa buhay ng bawat isa. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po Lord sa oras na ito. Thank you Lord for reminding us, Lord, that all people need you. Tunay, Panginoon, help us, Lord. Encourage us. Empower us, Lord. Na maging sower of your seed, Panginoon. Na itong binhing ito ay lalago at magkakaroon ng kapangyarihan magbago ng tao. Lalo na, Lord, na nakapaligid sa amin, O Diyos, mga personal friends namin, relatives, loved ones, Lord. Help us, Lord, to be a vessel of your salvation, Panginoon. Lord, nawa hindi po kami kagaya ng mga may sakit na keto, nawala ng pakiramdam sa paligid namin, Lord. Make us just like the 4 lepers, Lord God, who shared the great and good news sa kanyang kababayan. Ganun din po kami, Panginoon. Tulungan kami, O Diyos, na maging bahagi kami ng magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan dulot ni Kristo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po, brethren. Tama po si Pastor na kahit na ano pong sitwasyon natin sa buhay, wala po tayong ibang kailangan kundi si Lord lang po. Ito po nito, people need the Lord.
for sharing life with one who's lost. Through His love, our hearts can feel all the grief they bear. They must hear the words of life only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dream, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give a life for people need the Lord. People need the Lord. Amen. Thank you, Brother Irwin, for the special number, and of course, Pastor Eden, for our message. At this point, let us now prepare ourselves as we worship the Lord through our giving. Today is the last Sunday of the month, and every last Sunday, we are collecting two offerings, our regular offering and our missions offering. To give for our missions offering, please indicate it on our white envelope. I-tick nyo po or i-check nyo po yung space intended for the missions offering and write the amount you intend to give for our missions fund. You may also give your tithes. This is intended for our general fund, and your offerings to our various ministries as the Lord leads you to do so. You can do this by writing in the space provided after the designated line the purpose for which you intend the offering to be used. And you can also send your offering and or tithes through online banking. The details of which are being flashed on our screen. If you need any assistance, such as the envelopes to use, pencils or pens, please raise your hand and our ushers will gladly assist you. And also inserted in our bulletin is our praise and prayer item slip. You can write here your thanksgiving and prayer petitions to the Lord, and after doing so, you can drop them off at the box near our usher's table. And we are praying for this during our midweek prayer fellowships, in which we invite everyone to join. It is conducted every Wednesday here at our worship hall from 7 p.m. to 8:30 p.m. And also, we would like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by an anonymous giver. Amen. Thank you po sa inyong buhay. So if everyone is ready to worship the Lord through our giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you and we thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for continuous blessing, for giving us even more than enough, Lord God, even more than what we deserve.
We pray for our brethren here at GCF Montalban, our sons and daughters here at GCF Montalban. Continue to provide their financial needs, Lord God, their source of income. Give us our needs every day, Panginoon. And we know that this offerings, these sites, Lord God, is our way of giving back what you have given us. Kay po ang mubay sa bawat isa sa amin, Lord God, we thank you, we glorify you, all this we pray in Jesus' name. Amen and amen. We may all be seated. And while we're collecting our tithes and offering, we would go through our announcements. This is also seen in the slip inserted in our bulletin. And you can go through it one by one as we announce each. First, of course, our much-awaited anniversary celebration is fast approaching. So mark your calendars on July 12, 2026 as we celebrate 10 years of God's incredible faithfulness to our church. Get ready for an unforgettable anniversary celebration. If you wish to get involved in the preparation, please look for Sister Susan. Saan po kayo, Sister Susan? You can, yan po, nasa likod po, Sister Susan. You can approach her if you want to be involved in the preparation for our church anniversary. And while anticipating this momentous event, let's bring back our memories to our 9th anniversary celebration with this video. Happy anniversary, GCF Montalban. Would you like to see this church grow and become strong? Then as a body, learn from the truth of God's Word. Ito mga kailangang gawin natin. We should unite in faith around Jesus Christ. In unity, ask the Lord to help you become united in one journey to become Christ-like children of God. Pangalawa, unite as one church to obey God and His Word. And pangatlo, remain united under one faithful God to worship Him in spirit and in truth. Good morning po sa lahat po ng ating parents, guardians po na merong umaten po ng Sunday School. Ayan po, meron lang po kaming announcement bilang representative po ng ating mga teachers. Ayan, para po makapag-serve po tayo ng ating enhanced security po sa bawat isa po, lalo na po sa ating mga anak. We will happy to announce po na our ministry, Children's Ministry, is launching a centralized attendance and ID system. Ito na po yung magiging regular ID po nila every Sunday po. So what this means for you, we will be accurately tracking weekly attendance and verifying your child's name, age, and emergency contact details. Parents and guardians must present a matching claim stub to pick up children from their classroom after the worship service. Actually, ginagawa nyo na po ito. Magkakaroon lang po sila ng mas magandang ID po para po mapaganda po ang ating paglilingkod sa bawat isa, lalo na po sa kabataan. And registration po is open po from 8:30 a.m. to 9:30 a.m. At para naman po sa mga late arrivals, from after 9:30 a.m.,
welcome pa rin po sila na to join the class, but they will not be marked as present for the day. Kaya naman po, ini-encourage po namin lahat ng parents, guardian, na dumating po kayo ng maaga. So, open po ang ating registration ulit, 8:30 a.m. until 9:30 a.m. Coming during the registration window ensures a relaxed and hurried start for your little ones, gives them time to settle in with their friends, and help us also to start our worship and lessons right on time. Thank you for partnering with us to create the best possible experience for your kids. Kung meron po kayong question, pwede nyo pong i-approach ang ating coordinators. Si Sis Blessy po. Sige po, pwede po siyang to. Ayan. And also po, yung mga teachers po nakilala nyo. Yun lamang po. God bless everyone. Good morning. Thank you very much, Sir Mayan. At this juncture, ako po ay magbabahagi naman ng ating stewardship report. Sabi ko, may nabasa ako, sabi yung church, CH ay hindi kumpleto kung wala ang U. So, kaya yung church po na bahagi ng gawain natin as body of Christ, no, ay kaisa ang bawat isa at ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga layunin, mga roles na ginagampanan. So, marapat na maibahagi natin sa inyo ngayong umaga ang atin pong stewardship report. Sa buwan po ng January hanggang May, meron po tayong kabuang receipts mula po sa inyong mga tithes and offerings na 789,728 pesos. At mayroon tayong total disbursements na umabot naman po ng 868 and 343,000. Mayroon po tayong deficit pa rin pero salamat sa Panginoon dahil po biyaya ng Panginoon ang pagtatawid sa atin pong mga pangangailangang pinansyal. At ito po ay pinaalam natin sa inyo dahil kasama po sa patuloy naming panalangin ng patuloy na provisions ng Panginoon sa buhay po natin. Sa buwan po ng May, ang atin pong total receipts ay 223,102 pesos. At ang atin pong budget allotment, ito po ay true to all months natin. Meron po tayong 179,562. Na-beat natin at nagkaroon po tayo ng magandang balita for the month of May. Actually, I was sharing it with Kuya Donnie kasi siya po yung nag-prepare. Sabi ko, pwede ba itong magtuloy-tuloy ang ganitong figure? Bagamat po sa total budget natin, hindi pa ito makakapag-offset. Pero natutuwa po tayo at nagpapasalamat sa Panginoon. Malaking bagay po ang mga ganitong datos, no, para sa pagpapatuloy ng kanyang gawain sa dakong ito. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga resources na ito, Panginoon, na patuloy ninyong pinagkatitiwala po sa amin. Salamat po sa mga kamay na nagandog po nito, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin ang kanila pong lakas, ang kanila pong kakayanan, Panginoon, upang maging bahagi, Panginoon, sa patuloy na magpapalawak po ng inyong kaharian. Maraming salamat sa mga trabaho, sa mga negosyo, Panginoon, maging po sa patuloy na malusog ng pangangatawan upang magampanan namin, Panginoon, ang amin pong mga responsibilidad sa amin pong pamilya, sa amin pong kanya-kanyang workplaces, Panginoon. Maging po sa inyo, Panginoon, na aming dakilang tagapag-provide ng lahat ng ito. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you, Elder Richard.
And now, before we let you go, we encourage everyone to please return our bulletin at the usher's table after our service so that we can use them again on our next service and save on the printing cost. However, the slip inserted in it is yours to keep with you and take home. And always, we thank you for your kind understanding and cooperation. And at this time, of course, we would always want to recognize our guests and visitors. So if you came here for the first time here at GCF Montalban, or second time or third time, pwede pong you can stand or raise your hand so that we can recognize you on our midst. Meron po ba tayo on the right? Welcome po sa GCF Montalban. And we welcome you po sa ating welcome center after service so that we can pray for you and get to know you more. Dito po sa ating welcome center after service. And ngayon po iniling ko lang bawat set to na tumayo. Let us shake our guests' hands and sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Yan, welcome po sa ating mga guests for today at maging sa mga nakasama natin sa Facebook Live, even sa YouTube. Salamat po sa inyong pagsama. At sa ating lahat, again, salamat po sa ating pagdalo sa kabutihan ng Panginoon. So let us close this worship service with a word of prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat, O Diyos. Tunay, Lord, na walang lumapit sa iyo na hindi mo pinagpala, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po kami sa mga tatanggapin po namin mga biyaya mo sa mga darating na araw ng linggong ito. Salamat na po, Panginoon. Tunay, Lord God, we have nothing to worry about because you hold our future. And you have prepared good things to all of us, Lord, this week. Sa aming trabaho, negosyo, sa aming mga schools, saan mo man kami dalhin, Lord, maranasan po namin ang iyong presensya, ang iyong proteksyon, at ang patuloy, Lord God, na patnubay niyo po sa amin. Thank you, Lord, for your promise, Lord, that you have said in Hebrews 13, verse 5, that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Kaya po, Ama, maraming pong salamat, O Diyos, sa mga prayers namin, Lord, na iniintay pa. Salamat po at ito po ipaparating na dahil ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na generous, and you never withhold good things to your children. Kaya po, Panginoon, maraming pong salamat, O Lord. At sa amin pong naging guest, Lord, i-bless niyo po sila. You know them personally. Kaya po, Ama, continue, Lord God, to be with them, Lord, at magpakilala ka po sa personal at biblical na pamamaraan. O Lord, salamat po, Panginoon. We just entrust everything to you because, Lord God, you are sovereign, you are almighty, you are in control of our lives. And we just commit our lives to you, Panginoon, even our families. Salamat po, Panginoon. Maraming pong salamat. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen at amen. Praise God. Bago po tayo maghiwalay, tayo po ay umawit para sa ating Panginoong Kristo. Istan ang iyong kabutihan
aming manunubos. Pista! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, aming manunubos. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, aming manunubos. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, aming manunubos. Jesus, sa lahat ng panahon at dapat ipagpunyi, ikaw lang Panginoon ng mga ani, sa'yo lang nagmumula lahat ng pagpapala, sa'yo lang ibibigay aming pagkilala. Pista! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos. Jesus, tulog ko'y katuwiran, kagalakan, kalakasan, kasagandahan. Tulog ko'y katuwiran, kagalakan, kalakasan, kasagandahan. Tulog ko'y katuwiran, kagalakan, kalakasan, kasagandahan. Tulog mo sa akin, kaligtasan. Pista! Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin ang isang Diyos, ang manunubos. Jesus, sa lahat ng panahon, dapat ipagpunyi, ikaw lang Panginoon, Panginoon ng mga ani, sa'yo lang nagmumula lahat ng pagpapala, sa'yo lang ibibigay aming pagkilala. Pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan, pinagdiriwang namin sama-samang puri, isang Diyos ang manunubos.